Clara's POV. I feel so sore all over my body. Lalo na sa private part ko. Hindi ko alam kung ilang beses niya akong ginamit. Ginamit na parang isang mababang uri ng babae. Napakasakit. Sobra. Isa siyang demonyo. Napakasama niya. Kahit ilang ulit akong nagmakaawa na hintuan niya na ang ginagawa niya sa akin. Lalo lang din yung ginagawa at inuulit-ulit ito. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan ng lahat ng yon. Lalo na't sobrang pagod pa ako. Emosyonal at pisikal. He's a beast. Kung hindi pa ako naging lantang gulay, hindi niya pa ako titigilan. Ang napakasakit pa. Matapos niyang gawin yon, agad na siyang nagbihis at iniwan ako. Hindi man lang niya ako nagawang lingunin nang siya ay umalis. Nakatulugan ko na nga ang sobrang pag-iyak dahil sa pagkaawa ko sa sarili ko. He treated me like a shit last night. Lahat yata ng posisyon ginawa niya sa akin. Nagawa ko lang ibuhos lahat ng sakit na nararamdaman ko nang iwanan na niya ako. Humagulgol ako ng humagulgol ng iyak. Habang tinatakpan ko ng isa kong kamay ang bibig ko. At hirap na niyakap kong nanginginig kong katawan. Awang-awa ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang tumagal ng matagal sa ugaling ipinapakita niya. Pero hindi naman ako pwedeng sumuko. Dahil kailangan nila ako. At kailangan ko din siya. Hindi lang sa anak ko. Kung hindi pati na rin sa pinansyal na pangangailangan. Yup, I need his money very badly. Very badly. Na nagawa kong pumayag sa mga kondisyon niya. Kondisyong halos isuka ko. He want me to be his whore, a bitch. Sa Tagalog, basta. Gusto niya akong maging slave niya. Kapalit ng pagpapagamot sa mga magulang ko at para makita ko ang anak ko. Halos hindi lumabas sa bibig ko ang katagang gusto niyang ipasabi sa akin. Nanliliit ako sa sarili ko ng time na yon. Na gusto ko na lang lamunin ako ng lupa para mawala na ako sa harapan niya. Durog na durog ang puso ko. Hindi ako makahinga. Lalo na't pinaulit niya pa sa akin ang mga katagang yon. Kung anong magiging posisyon ko sa buhay niya. Pinasigaw pa niya ako habang hubot-hubad na nakaharap sa kanya. Paulit-ulit niyang pinasabi sa akin. Hindi pa siya nakontento. At ipinatagalog niya pa sa akin yun. Kahit ayoko nang ipinamumukha niya sa akin, wala na akong nagawa kung hindi tanggapin ang kapalaran ko sa mga kamay niya. Alang-alang sa mga mahal ko sa buhay. Kaya kong magtiis, kahit sobrang sakit na. Basta gumaling lamang sila. Siguro eto talagang tadhana ko, ang hindi sumaya. Dahil sa dami kong nagawang kamalditahan dati. Ang gusto ko lang munang gawin ngayon, umiyak ng umiyak. Baka sakaling maalis ng kaunti ang sakit na nararamdaman ko. Hindi naman kasi ako pwede magpakita sa anak ko ng ganito ang itsura ko. Hindi ko kaya kahit gusto ko na siyang mayakap at mahalikan. Paano ko haharap sa anak ko kung ganito ang itsura ko? Daig ko pang kinagat ng vampira sa dami ng kagat ko sa leeg, balikat at dibdib. Okay lang sana sa dibdib, hindi gaanong halata. Kasi may damit naman. Pero paano yung nasa leeg ko? Puro pasa din ako sa braso dahil sa higpit ng mga hawak niya sa akin kagabi. Miss my son very much and it hurts me more. Lalo na't hindi ko siya nakikita. Kahit hirap na hirap sa paglalakad, nakarating din ako sa banyo. Agad na itinapad kong masakit kong katawan sa shower at naligo na ako. Habang kinukuskus ko ang katawan ko, habol-habol ko naman ang paghihinga ko dahil sa muling pagtulo ng mga luha sa mga mata ko. Wala na atang balak maubos ang luha ko. Ayaw nang huminto. Shit. Bakit ba kasi kailangan pang masaktan? Bakit? Bernard's POV. Shit. My body are shaking. I'm crying too. Hindi ko akalain na magagawa ko sa asawa kong ganong kahayupan. Nilukob ako ng sobrang galit na hindi ko na naisip ang mga pinaggagawa ko. I treat her like a whore. Isinaksa ko pa sa isipan niya yun ng paulit-ulit. Ipinasigaw. Pero bakit ganon? Bakit kahit umiiyak at nasasaktan ako sa ginagawa ko sa kanyang kahayupan? Bakit pakiramdam ko tama lang sa kanya yun? Lumuluwag din ang pakiramdam ko. Nababawasan ang sakit. Ma'am, pinabibigay po ni sir. Isuot niyo daw po ito, uniform niyo. Wika ng babae. Nagtataka na tinanggap ko naman ito habang nakasungaw pa rin ang ulo ko sa labas ng pinto. Isa ito sa nagtatrabaho sa kumpanya ni Bernard. Hindi katulad ng iba sa opisina talaga nagtatrabaho. Itong babae na nasa harap ko ngayon
ang may pinakamababang rangkong trabaho sa kumpanya. Alam ko na isa siya sa naglilinis ng bawat cubicle dito dahil sa suot-suot niyang damit. Yup, I know na isa siya sa tagalinis dito. I know dahil matagal din ako nagtrabaho dito dati. Wait, I said to her nang akmana niya akong tatalikuran. Bakit po? Tanong niya. Bakit nga pala niya ako pinagsusuot ng uniform na to? Alanganing tanong ko. Ay, oo nga pala. Sabi kasi ni Sir Addison, ikaw na daw ang maglilinis ng opisina niya. Kaya pagkatapos niyo daw po maglinis, lumabas na daw po kayo. Tinihintay niya na po kayo sa labas. She said again. Hindi ko na nakuha pa magsalita nang muling tumalikod na ito at mabilis na nawala sa paningin ko. So, ito ang gusto niya. Ang pahirapan ako. Napangiti na lang ako ng mapait sa naiisip ko. Akala ko sa kama niya lang ako pahihirapan. Hindi pa pala. Dahil ngayon balak niya pa akong pagtrabahuhin sa kumpanya niya. Ang masakit pa, halip na gawing sekretarya niya ulit. Ginawa niya pa akong tagalinis. Napakawala niyang puso. Hindi niya pa alam na napakasakit pa ng katawan ko sa mga ginawa niya sa akin. Bugbog na nga buong katawan ko dahil sa panggigigil niya. Tapos gagawin niya pa akong tagalinis. Hayop siya. Walang niya. Anong akala niya sa akin, robot? Matapos may isuot ang uniform na ibinigay sa akin, muli ay tumingin ako sa salamin para tingnan ang sarili ko. Awang-awa ako sa itsura ko. Bakas pa rin kasing pamamaga ng labi ko sa tindi ng halik na ginawa niya. Isama pang mugtong-mugto kong mga mata, dulot ng matagal kong pag-iyak. Mabuti na lang at close neck ang uniform na suot-suot ko, kaya hindi halata ang mga pasa ko sa katawan. Bago tuluyan lumabas, inayos ko muna ang paika-ika kong paglakad. Ayoko kasi na makita niya na nahihirapan ako. Hindi ko kailangan ng awa niya. Nang makontento, agad ko nang binuksan ang pintuan ng kwarto. Bumuntong hininga muna ako ng malalim bago ako lumabas. Pagbukas kasi ng pintuan ng kwarto, kita na agad ang opisina niya. Sakto ngang paglabas ko nakita ko na siya. Napasandal na lang ako sa pintuan nang makita ko na hindi siya nag-iisa. Nangihina ang mga tuhod ko. Nanginginig. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko sa tanawing nakikita ko. Awa para sa sarili ko. At galit sa dalawang tao na nasa harapan ko ngayon. My husband and my ex-best friend. So sila pa rin pala hanggang ngayon. Mga hayop sila. Hindi na mga nahiya. Dito pa mismo sa opisina naglalampungan. Halik na bumalik sa loob ng kwarto at umiyak. Taas na upa ko naglakad papalapit sa kanila. Kahit na tila pinipiga ang puso ko sa sobrang sakit na nasasaksihan ko. Gusto kong umiyak, sugurin sila at pagsampal-sampalin sila ng paulit-ulit. Pero hindi ko magawa. Dahil ayoko silang bigyan ng tagumpay sa ginagawa nilang pagpapahirap sa akin. Walang emosyong nakatitig lang ako sa dalawang naghahalikan sa harap ko. Nakatanghod lang ako sa kanila. Hinihintay na sila ay matapos. Nanlaki pa ang mga mata sa gulat ng ahas kong dating kaibigan nang makita niya ako. Matapos silang maglamunan ng labi ng asawa ko. Clara! Naiiyak na tawag niya sa pangalan ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang ngumisi sa harapan nila. Na ikinalingon agad sa akin ni Bernard. Siguro nga baliw na ako sa sakit kaya nagagawa ko ng ngumisi. Ngayon na po ba ako mag-uumpisang maglinis ng opisina nyo? O mamaya na lang? Baka po kasi hindi pa kayo tapos sa ginagawa nyo. Maabala ko pa kayo. I said. Hindi ko alam kung paano kong nasabi yun nang hindi nauutal. Pwede na siguro akong mag-artista sa galing kong umarte. No, it's okay. Pwede ka na mag-umpisa. Hindi ka nakakaabala, Missy. Walang emosyon niyang sabi bago muling hinatak ang ahas at hinalikan. Saktong pagtalikod ko, ang mabilis na pagtulo naman ng mga luha sa mga mata ko. Hindi pa pala ako manhid sa sakit. Nasabi ko na lang sa isip ko bago ako lumabas. At nanguha ng gagamitin sa paglilinis. Pagkakuha ko ng gamit, pumasok na ulit ako sa loob ng opisina at nagsimulang maglinis. Kahit na hirap sa ginagawa, tuloy-tuloy lang ako sa ginagawa ko. Hindi ko na rin nilingon pa ang dalawang manloloko. Halos 1 oras pa lang akong naglilinis nang makaramdam ako ng pagkahilo. Kaya nahulog ang base na kasalukuyan kong pinupunasan. Rinig kong sigaw ni Bernard. I'm sorry. Nanginginig at kinakabahan ko namang hingi ng tawad. Sa sobrang pagkataranta, hindi ko na naalala pa na babasagin pala ito.
Natulala na lang ako nang makita kong dugo na tumutulo mula sa palad ko. Damn it! Bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? May pag-aalalang sabi ni Bernard sa akin bago hinawakan ang kamay kong nagdudugo. Agad ko naman itong hinawi nang marinig kong tumutunog ang cellphone ko. Hello? Nanginginig kong sagot sa kabilang linya. Wala na akong pakialam kung anong sinasabi ni Bernard. At kung puro dugo na ang hawak kong cellphone, wala na akong naririnig lalo na sa pasabog na nalaman ko. No! No! Hindi po pwedeng mangyari yon. Hindi! Hindi! Sunod-sunod ang daloy ng mga luha buhat sa mga mata ko. Hindi! Iling ko pa. Hindi ko na pinansin pang yugyug sa akin ni Bernard dahil tuon lang ang pansin ko sa nahulog kong cellphone at sa sinabi ng nasa kabilang linya. Hindi pwede! Hindi! Sigaw ko bago ako langunin ng kadiliman. Bernard's POV. Shit! Paulit-ulit na mura ko habang sinusuntok ang pader sa labas ng kwarto ng pinagdalhan sa asawa ko. Halo-halo ang nararamdaman ko, pero mas lamang ang takot na lumulukob sa buong pagkatao ko ngayon. Daig pa akong sinampal ng paulit-ulit. Ang daming pumapasok na tanong sa isip ko. Hindi ako mapakali. Tila ngayon lang ako nagising sa katotohanan. I feel so helpless right now. Natatakot ako ng sobra-sobra. Bakit kasi uminom pa ako ng ibinigay sa akin ng pinsan ko? Sa alaalang yun agad na napamura ako. My cousin, he's a demon. Ang galing niyang magpaikot. Akala ko kapag nagpunta ako sa kanya gagaan ang nararamdaman ko. Hindi pala dahil pinalalalang niya ang lahat. Akala ko tutulungan niya ako. Hindi pala. Nang makatulog kasi ang anak ko kagabi, nakipagkita pa ako sa pinsan kong Diablo bago ako pumunta ng kumpanya. Kinakabahan kasi ako, knowing na magkikita ulit kami ng asawa ko. Tapos sinabi ko lahat yun kay Drake. Lahat. Dahil tulad ko naranasan niya din ang iniwan ng asawa. So I talked to him para bigyan niya ako ng payo. I know na dapat hindi ko siya pinagkatiwalaan. Pero shit lang. Akala ko okay na kami dahil madalas na kaming magkasama. Lalo na sa business. Nagkakakwentuhan pa kami. Tapos, dammit, nilinglang niya ako. Sir, gamutin na po natin ang kamay niyo. Sabi ng nurse sa tabi ko, agad ko naman itong hinawi sa akmang pagkuha ng kamay ko. Sinamaan ko pa ito ng tingin bago nagmamadaling lumabas ng hospital para puntahan ng demonyo kong pinsan. I need an explanation from him kung bakit niya ginawa yon. What the hell? Madiin na mura ng pinsan ko sa akin nang bigyan ko siya ng malakas na suntok sa muka pagkapasok ko pa lang sa opisina niya. Explain! Malamig na sabi ko. Ang kaninang walang emosyon na mukha niya ay napalitan ng ngisi matapos na punasan ang gilid ng labi niyang pumutok sa suntok ko. Explain? He asked. Ginaya niya lang ang sinabi ko at umupo sa single na sopa sa opisina niya. At tila haring dumikwatro ng upo. Anong inilagay mo sa alak na ininom ko? Gigil na tanong ko. Pampalimot, pinsan. He smirked na nagpakuyom ng mga kamao ko. Why? I asked again. You need it, that's why. Walang emosyon lang na sagot niya. Damn it, Drake. You put drugs in my drinks. That's my problem. Galit na sigaw ko dito. Oh? Hindi ka ba nag-enjoy kaya nagagalit ka? Hindi ako nag-enjoy dahil nasaktan ko ang asawa ko. Sa tingin mo pupuntahan pa kita dito kung nag-enjoy ako? Damn it! Galit na sabi ko sabay tingin sa kanya ng masama. Why? Why did you do that? Muling tanong ko nang hindi ito kumikibo. Nang matauhan ka. Matipid lang na sabi niya na ikinalito ko. Matauhan? Kinagago mo ba ako? Paano akong matatauhan sa ginawa mo? Baka lalo lang akong isumpa ng asawa ko lalo na't wala ng mga magulang niya. Sa tingin mo mapapatawad pa niya ako sa kahayupang ginawa ko sa kanya? Answer me! Damn it! Sabay hawak ko sa kwelyo ng damit niya at sa pilitan siyang itinayo. Nagulat pa ako nang suntukin niya ako ng malakas sa mukha na ikinabagsak ko sa sahig. Siguro naman matatauhan ka na. Don't worry, pinsan. Alam kong ginagawa ko. Baka pasalamatan mo pa ako pagkatapos. He said. Tumalikod din siya sa akin habang dahan-dahan naman akong tumayo. Say it! Nang hindi ako parang tanga nangangapa sa dilim. Nauubusan ng pasensyang sabi ko nang makalayo ako.
Ang kitid kasi ng utak mo, kaya inunahan na kita. Ako ang nag-utos na tawagan ng asawa mo kanina. He said na nagpalaki ng 2 mata ko. You mean, yes? Putol niya sa sinasabi ko. Agad ko naman itong nilapitan at niyakap ng sobrang higpit. Jen's POV. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, lalo na sa nakita ni Bessie kanina. Ang totoo kasi, hindi naman talaga ako hinalikan ni Renz kanina. Hindi talaga, dahil inutusan niya ako na ilagay kong isang kamay ko sa bibig ko. Siraulo din ata ang asawa ni Bessie na yun. Halip na humingi na lang ng paliwanag kay Bessie, sinaktan niya pa ulit ito. Ang tanga-tanga niya. Alam niya namang walang kasalanan si Bessie sa mga nangyari sa kanya. Pero kay Bessie pa rin siya nagagalit. Dapat nga akong parusahan niya dahil kasalanan ko naman itong lahat. Kung hindi ako sumunod sa Alcantara na yun, di sana masaya na sila ngayon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para mapatawad ako ng Bessie ko. Lalo na ngayon. Gustuhin ko man siyang lapitan at yakapin ng mahigpit. Hindi ko magawa dahil baka itaboy niya lang ako. Sana lang balang araw mapatawad niya pa ako. Sana nga. Dahil miss na miss ko na siya. Kami ng asawa at anak ko. Clara's POV. Liv! Walang emosyong sabi ko sa ahas. Nagising ako na nakahawak na ito sa isang kamay ko. Agad namang hinawi ko ang kamay niya at diring-diring pinuna sa hospital gown na suot kong hinawakan niya. Bessie, let me Bessie, wala akong kaibigang manloloko at traidor. Malamig at madiin na sabi ko. Tinitigan ko lang siya. Sobrang galit at puot. Yan ang tanging nararamdaman ko ngayon para sa kanya. Clara, please, just leave. Habang nasa matino pa akong pag-iisip. Naiyak na lang siya sa sinabi ko. Akala ko aalis na siya. Hindi pa pala. Dahil lumuhod pa siya sa sahig at humahagulgol na humihingi sa akin ng tawad. Kahit ilang sorry pa ang gawin mo. Kahit lumuhod ka pa sa asin. At kahit lumuha ka pa ng dugo sa harapan ko. Hindi kita mapapatawad. Bitch! I said. Pero tila yata bingi ito. Dahil maya-maya lang niyayakap niya na ako. I miss you, Bessie, she said. Kahit tinutulak ko na siya, pilit pa rin niya akong niyayakap. Kahit puro kalmot na ito dulot ng ginagawa ko, tuloy pa rin siya sa paghingi ng tawad sa akin. Dammit! Rinig kong sigaw ng isang boses lalaki, sabay ng malakas kong pagtulak sa ahas, dahilan ng pagbagsak niya sa sahig. Nakaramdam naman ako ng pag-aalala nang makita kong puro kalmot na ito sa muka at braso. Joshua! Bulong ko nang makita ko na siyang sumigaw. Nagpalipat-lipat pang tingin ko sa kanila na may halong pagtataka. Sapilitan niyang binuhat si Jen kahit na nagpupumiglas ito. Nang mabuhat niya na ito'y saka pa lang niya ako nakuhang titigan. My wife is innocent, Clara. Huwag makitid ang utak mo. Balang araw magsisisi ka pa dahil hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa nagawa niya sa'yo. Galit na sabi niya bago ako tinalikuran at umalis. Nangihinang bumalik na lang ako sa pagkakahiga at muling humagulgol ng iyak. Wife, ibig sabihin mag-asawa na sila ni Jen? Pero bakit may relasyon pa rin sila ng asawa ko kahit kasal na siya? Shit, ang hirap mag-isip. I don't know what I'm going to do anymore. Wasak na ako. Sarado na nga yata talaga ang utak ko sa lahat ng mga nangyayari. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Kung paano ko makakayan lahat ng pinagdadaanan ko. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na sakit na nararamdaman ko. Ang mga magulang ko. No, hindi pa sila patay. Hindi. Wala sa sariling napabalikwas ako ng bangon nang maalala kong mga magulang ko. Nanginginig na tumayo ako at naglakad palabas ng hospital. Wala na akong pakialam kung naka-hospital gown pa ako. Ang mahalaga makatakas ako dito. I know sasabihin na naman nila na patay na ang mga magulang ko. Mga sinungaling. Sinungaling sila. Dahil alam ko na buhay pang mami at daddy ko. Alam ko buhay pa sila. Dahil hindi nila ako magagawang iwan. Agad akong sumakay sa isang nakahintong taxi at nagpahatid sa tanging kaibigang masasandalan ko ngayon. Si Nina Lee. Ang kumupkup sa akin nang ako'y nagdadalang tao at naging sandigan ko. Buti na lamang hindi na nag-usisa pang sinakyan kong taxi kung bakit ganitong itsura ko. Si Bernard, nasan kaya siya ngayon? Kasama niya kaya ang anak ko?
Sinabi din kaya sa kanyang kasinungalingang sinasabi ng tumawag sa akin. I hate him. Pero bakit ganun? Kahit anong sakit ang ibinibigay at pinaparanas niya sa akin, bakit mukhang tanga pa rin akong nagmamahal sa kanya? Bakit? Bakit napaka-unfair ng tadhana sa akin? Hindi ba pwedeng magmahal na lang ako ng iba? Yung tipong hindi niya ako sasaktan at mamahalin niya ako ng buong buo para masaya.